Back sa ating YouTube channel mga katropa. Nandito tayo sa babuyang walang amoy. Ito yung baboy na malapit ng manganak. Dahil nga nagpakita na ito ng senyales na malapit na itong manganak. Tulad ng paglaylay ng dede, pagkakaroon ng gata sa dede, lumalabas, at syempre yung pamamaga ng arim. Ngayong araw na to, pag-usapan natin, balikan lang natin ano-ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin sa mga baboy na palahiin o paanaking baboy. Pag-usapan natin ano-ano ba yung mga vitamins vaccine na dapat ibigay dyan mula sa pagbubuntis hanggang sa ito ay makapanganak. 'Di ba ang kanang topic nyon? Tara, pag-usapan natin 'yan para kumita na kayo ng todo-todo sa pagnenegosyo ng baboyan. So guys, sinasabi nila na 114 days bago manganak ang mga alagang baboy mula ito ay pakastahan. Pero mayroong mga pagkakataon na mas mahaba pa doon at tumatagal pa, lalong-lalo na kapag unang beses pa lang itong nanganganak. Ngayon, itong baboy na nakikita ninyo, ito yung ikalawang pagkakataon na mabubuntis ito at manganganak nga. At ngayon ng mga panahon na to, hinihintay na lang namin na mag-labor itong alagang baboy na to. Pero gusto ko lang pag-usapan natin mga katropa, lalong-lalo na dun sa mga bago pa lang na nagsisimula sa negosyong baboyan. Ano-ano ba yung mga bagay na dapat pagdaanan ng baboy, mga vitamins vaccine na dapat nating ibigay sa mga alagang baboy na katulad nito. So tara, himayin natin yan, isa-isahin natin, pag-usapan natin para at least patiyak natin na magiging super healthy ang mga alaga natin at mga piglets na lalabas dito. Simulan natin guys bago pakastahan ang ating mga alagang baboy. Bago pakastahan ang ating mga alagang baboy, tiyakin natin na nagtururok tayo ng Bexan SP o yung tinatawag na vitamin B complex. Ito ay upang maging madali at mabilis ang pagbubuntis ng mga inahing baboy. 5 ml lang kada ulo ng baboy. Ibig sabihin 5 ml sa bawat isang baboy na buntis o magbubuntis pa lang o dumalagang baboy na pakakastahan pa lang. Ibig sabihin, ito na ay ready ng pakastahan. Ito ay importante para at least maging maganda, healthy ang ating mga alagang baboy. Ikalawang bagay na dapat natin gawin bago pakastahan ang ating mga alagang baboy, tiyakin natin na napurga muna natin ang ating inahing baboy bago ito pakastahan. Mas maganda gumamit tayo ng Latigo 1000 o kung iba pa. Kung meron pa tayong ibang alam na maaari natin gamitin tulad ng mga injectable, maaari nating itong gamitin. Kung nagtitipid naman tayo, Latigo 1000 ay okay na. So, 1 sachet kada ulo at ihalo ito sa tubig or pakain na ipapakain natin sa mga alagang baboy. Makakatulong ito para mawala ang mga bulati sa kanilang tiyan na magiging isa sa mga pangunahing sanhi para hindi maging healthy ang ating mga alagang piglets. At ginagawa rin ito guys bago manganak ang ating mga alagang baboy. Kapag nanganak na ang ating mga alagang baboy o bago pa ito manganak, make sure na nagtuturok tayo ng Genbit Oxin kung nahihirapan ang inahing baboy na manganak. At tulong ito upang mapalakas ang gatas, turukan rin ng pin strip upang maiwasan ang komplikasyon pagkatapos ng panganganak. Ang pin strip ay antibacterial na makakatulong para sa ating mga baboy para hindi ito ma-infeksyon at hindi magkaroon ng komplikasyon. 2 ml lang kada head ng mga alagang baboy. Yung iba nga nagtuturok pa ng vitamin B complex katulad tayo sa araw ng panganganak ng ating mga alagang baboy. Makakatulong ito para at least maging super healthy at super active din sila pagkatapos ng panganganak. Ngayon, sa araw mismo ng panganganak, ito na. Yun yung sinasabi ko na magturok ng vitamin B complex. Kasi nga makakatulong ito sa mabilis na recovery ng ating mga alagang baboy. Ibig sabihin, manunumbalik agad ang kanilang masiglang pangangatawan para at least tayong mga magbababoy is at ease, at peace, at hindi tayo kinakabahan kung ano na bang nangyayari sa ating mga baboy. Kasi nga, karaniwan sa mga baboy nagiging matamlay after ng panganganak. Siyempre, sa sobrang pagod, ilang piglets ba yung lalabas sa kanila, di ba? Minsan more than 10, o minsan more than 15, o 18 pa nga, inaabot pa nga ng 20 yung iba. So, ibig sabihin lang yun talagang pagod na pagod at hirap na hirap yung mga baboy, lalong-lalo na kung matagal ang oras ng kanilang pagle-labor at panganganak. Ito, kung ang ating inahin naman ay nagpapasuso na sa ika-21 araw ng pagpapasuso,
make sure nagtuturok tayo ng Coglapest. Ito sa ika-21 days na araw ng pagpapasuso, magtuturok tayo ng Coglapest sa inahing baboy. Ganun na rin, magtuturok rin tayo ng Coglapest sa ating mga piglets para in one na lang yung turukan, di ba? So, ibig sabihin na ito mga katropa, babakunahan natin ng Coglapest. Ito ay protection anti-hog cholera. Makakatulong ito sa ating mga alagang baboy para at least hindi na sila magkaroon ng hog cholera. At ganoon na rin yung mga piglets. Ito ay pangkaraniwang sakit na kinakaharap ng mga baboy ngayon. So para sa atin, importante na nagtuturok tayo nun para at least kumbaga paunang lunas na para hindi na mangyari. So 2 ml lang kada ulo at syempre kasabay nito magtuturok rin tayo ng vitamin B complex at pwede rin nating isabay na yung booster shots sa mga piglets. Karaniwan na nagiging booster shots is yung Bexan SP sa ika-21 days dahil ang iron sa ika-9 days at saka sa ika-14 days. Sa ika-10 days at ika-21 days naman ang booster ng Bexan SP sa mga piglets. Ngayon, sa araw ng pagwawalay, purgahin natin ng Latigo 1000 ang mga inahing baboy. At make sure gumamit tayo ng mga magagandang gamot tulad ng ivermectin kung saan para matanggal, totally tanggal ang mga bulate. Ano na rin guys yung mga galis-galis. So makakatulong ito para maging matiyak natin na super healthy ang ating mga alagang baboy. Doon na naman, nagpurga tayo, mag-i-start na naman tayo na magturok ng vitamin P complex hanggang sa araw na naman ng pagpapabulog dito. Okay, sa susunod nating topic, pag-usapan naman natin yung mga bagay, mga sukat ng pagkain sa ating mga alagang baboy para matiyak natin na maging super healthy sila at masiguro natin na magiging maayos at magiging maganda ang kanilang pagbubuntis at panganganak. Talaga namang importante sa panahon ngayon na talagang hindi na biro ang gastusin sa pag-aalaga ng baboy. Gastos natin. Yan nga kapag nanganak ang ating mga alagang baboy, gusto natin matiyak, masiguro na talagang super healthy ang mga piglets na ilalabas nila. At syempre, isa sa mga bagay na nagiging dahilan at nagiging sani ng pagkakaroon ng healthy na mga piglets is syempre healthy and happy na inahing baboy. Kaya importante para sa atin, tutukan natin at siguraduhin natin na maging maganda, malusog, masigla ang ating mga alagang baboy para matiyak natin na talagang etong mga alaga natin talaga mga tropa, di ba? Mas maraming piglets, mas maraming pera sa ating mga magpapaboy. Kaya naman importante, tutukan natin at siguraduhin natin na nabibigay natin yung tamang kalusugan, tamang pag-aalaga sa ating baboy para matiyak natin nakikita tayo sa pagnenegosyo ng baboyan. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli, paalam! Malapit ng mga anak. Talaga namang senyales na nakalaylay na yung dete, namamaga na yung ari. So, eto, hinihintay na lang na mag-labor. Talaga naman. Kapag ganito yung mga nararanasan ng mga katropa, yung tingin nila malapit ng mga anak, yung mga alagang inahing baboy, syempre, pera na ang kasunod niyan, di ba? Kasi nga, yung mga piglets, medyo mahal ngayon mga panahon na to. Kaya naman, talaga, super abang na yung mga magbababoy kapag nakakaranas ng ganito. Pera na naman.